Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. I now call the 44th regular session of the 12 Sangguniang Panlalawigan of Isabela into order. Please stand for the invocation and national anthem. O Diyos namin mapamahal, Isabela'y aming iniaalay sa iyong liwanag at pagkabay. Sa lupang pinagpala ng biyaya, palay at mais na sagana, bundok, ilog at kapatagan, handog mo sa aming lalawigan. Paspasan mo ang Isabela, lalawig ang aming minamahal, sa pagkakaisa at pag-asa. Patnubayan mo ang bawat isa. Sa iyong liwanag kami pag-ibig mo ang aming landas. Sa unos man o payapang bukas, ikaw ang lakas na di kukupas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat. Madam Secretary, please do the roll call. Thank you, Mr. Chair. For today's session, we have the Honorable Evan J.C. Diaz, the Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Honorable Ed Christian S. Go, the Honorable Angelica L. Reyes, Honorable Jose T. Panganiban Jr., Honorable Ramon Juan N. Reyes Jr., Honorable Clifford R. Raspado, Honorable Abigail V. Sable, Honorable Manuel Faustino U.D., Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Honorable Marco Paulo A. Meris, Honorable Amador A. Gafud Jr., Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Honorable Antonio S. Wee, Honorable Catherine Joy L. Ligaspi, and the Honorable Vice Governor Francis Faustino A.D. Your Honor, I hereby certify as to the presence of a quorum. With the Secretary's certification of a quorum, I now formally call this session into order. Bago po tayo magpatuloy, nais kong ipaabot
ang taus-pusong pasasalamat po ng Sangguniang Panlalawigan at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Isabela, of course, kina Mayor Edgar R. Cappuccino, Vice Mayor Juan R. Cappuccino, sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga magigiting na barangay at SK officials, mga humuhubog sa ating mga kabataan mula sa DepEd family at sa buong pamahalang lokal ng Nagilian para sa inyong mainit na pagtanggap at pakikipagtulungan sa pagdaraos ng ika-11 mobile session ng ating Sangguniang Panlalawigan. Maraming salamat po sa inyong paghahanda at sa pagbukas ng inyong bayan para sa sesyon po na ito. Ang ganitong mga mobile sessions ay mahalaga dahil mas nilalapit natin ang pamahalaan sa ating mga kababayan at mas naririnig po natin ang kanilang mga saloobin, pangangailangan at mga mungkahi. Malaking bagay po para sa amin ang makasama kayo ngayon. Nakikita namin ang inyong malasakit, ang inyong mga nasasakupan at ang inyong patuloy na pagsisikap na mapabuti ang serbisyo po para sa ating mamamayan ng Nagilian. Sa maayos po ninyong pag-host at pakikiisa, ipinakita po ninyo ang magandang halimbawa ng pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan at sa pamamagitan ng ganitong klaseng partnership. Mas marami pa po tayong magagawa para sa ating mga kababayan. Kaya muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap at sa inyong patuloy na suporta. Palakpakan naman po natin ang pamahalaan po ng Nagilian. The Honorable Floor Leader is hereby recognized. Your Honor, for the reading and approval of the minutes of the previous session, I move to dispense with its reading and approve the same, subject to any correction submitted to the Secretariat. There is a motion on the floor. Is there any second po? Second. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for question hour and appearances, in today's session, may we ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. Your Honor, for this session, we have with us the officials of the Local Government Unit of Nagilian, Isabela, headed by the Honorable Mayor Edgar R. Cappuccino and the Honorable Vice Mayor Juan R. Cappuccino, along with the officers of the Liga ng Mga Barangay, Nagilian Chapter, and the Sangguniang Kabataan Federation, Nagilian Chapter, youth leaders, and other invited guests. The august body shall conduct a public consultation with them later in today's session. To all our distinguished guests, we thank you for your presence and participation here in our session. Let us now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, I move for the approval by omnibus motion the referral of ordinances, resolutions, and executive orders to the appropriate committees as indicated in the agenda. There is an omnibus motion referring the resolutions, ordinances, and executive orders as indicated in the agenda to the appropriate committees. Is there any second po? Second. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for proposed ordinances and resolutions, let us ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For proposed ordinances and resolutions, first, we have an ordinance authorizing the reprogramming of the tobacco excise tax share of the province of Isabela under the Trust Fund for fiscal year 2015 to 2017 and a special account under the General Fund for fiscal year 2020 in the total amount of 98,800,000 pesos for the implementation of various infrastructure, flood control, farm-to-market roads, and agricultural support projects in the municipalities of San Pablo, Santo Tomas, and Delfin Albano, Isabela. Sponsor, Honorable Jose T. Panganiban Jr., Chairperson, Committee on Finance and Appropriation. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the ordinance authorizing the reprogramming of tobacco
of the Province of Isabela under the Trust Fund for fiscal years 2015 to 2017 and special account under the General Fund for fiscal year 2020 in the total amount of 98,800,000 pesos for the implementation of various infrastructure, flood control, farm-to-market road, and agricultural support projects in the municipalities of San Pablo, Santo Tomas, and Delfin Albano, Isabela, on first reading and for its referral to the Committee on Finance and Appropriations. So I move. There is a motion on the floor to approve the proposed ordinance on first reading and to refer the same to the Committee on Finance and Appropriations. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. Next item, an ordinance establishing the Isabela Autism Support Services Scholarship Program, providing scholarships for qualified bona fide residents enrolled in autism-related therapy and special needs intervention courses, creating the Provincial Autism Support Services Scholarship Board, appropriating funds therefore and for other purposes. Sponsor, Honorable Abigail V. Sable, Chairperson, Committee on Gender and Development and Gender Equality. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the ordinance establishing the Isabela Autism Support Services Scholarship Program, providing scholarships for qualified bona fide residents enrolled in autism-related therapy and special needs intervention courses, creating the Provincial Autism Support Services Scholarship Board, appropriating funds therefore and for other purposes, on first reading and for its referral to Committee on Gender and Development and Gender Equality. There is a motion on the floor to approve the proposed ordinance on first reading and to refer the same to the Committee on Gender and Development and Gender Equality. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. An ordinance amending Section 4J, 7-AC, 11-A3, 14, 43-B, and 43-D of the Comprehensive Code for the Youth in the Province of Isabela, as amended by Ordinance Number 2020-3-2, and inserting a new Section 28-A, and for new paragraphs C, D, and E under Section 43 thereof. Sponsor, Honorable Catherine Joy L. Legaspi, Chairperson, Committee on Youth and Sports Development. Co-sponsor, Honorable Abigail V. Sable, Chairperson, Committee on Gender and Development and Gender Equality. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the ordinance amending sections 4J, 7-AC, 11-A3, 14, 43-B, and 43-D of the Comprehensive Code for the Youth in the Province of Isabela, as amended by Ordinance Number 2020-3-2, and inserting a new Section 28-A and new paragraphs C, D, and E under Section 43 thereof, on first reading and for its referral to the Committee on Youth and Sports Development. There is a motion on the floor to approve the proposed ordinance on first reading and to refer the same to the Committee on Youth and Sports Development. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for petitions, requests, and other communications, may we ask the assistance of the Madam Secretary. The Madam Secretary is recognized. For petitions, requests, and communications, we have first received a copy of Resolution Number 2026-6311 from the Municipality of Bayombong, Province of Nueva Vizcaya, entitled Resolution Authorizing the Honorable Jose V. Gambito, Governor, this province, to enter into and sign a Memorandum of Understanding
in behalf of the provincial government of Nueva Vizcaya, with the other provincial government units, agencies, institutions, and organizations within Region 2 for the Cagayan Valley Regional Planners Network. May we hear from the Honorable Floor Leader. Your Honor, the matter shall be referred to the Committee on Housing, Subdivision, and Land Use Classification. Matter is referred to the Committee on Housing, Subdivision, and Land Use Classification. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under unfinished business, considering that resolutions declaring the reviewed appropriation ordinances from the municipalities of Burgos and Cabatuan were properly calendared for second reading and already included in the agenda. I move for the approval by omnibus motion of all these resolutions on second and final reading. Further, pursuant to Section 48 of our internal rules and procedure, I move to dispense with further deliberations, interpellations, and debate. It being manifest that these resolutions enjoy substantial consensus and further discussions is unnecessary. So move, Your Honor. There is an omnibus motion to approve on second and final reading the resolutions declaring as operative or inoperative the appropriation ordinances from the municipalities of Burgos and Cabatuan as listed in the agenda, and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the omnibus motion is approved. All resolutions are hereby approved on second and final reading. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on reviewed measures, I respectfully move by omnibus motion for the approval of all committee reports on reviewed measures as listed in the agenda, and for the same to be considered as the official acts of this body under plenary. There is an omnibus motion on the floor. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on regular measures, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for business of the day, we have none. Okay, let's proceed to the next item, Honorable Floor Leader. For third reading, Your Honor, we have none. Okay, next item. Your Honor, under the unassigned business, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, may we now inquire if any member wishes to avail the privilege hour. Is there any member who wishes to avail the privilege hour? If none, we shall now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Announcements, Your Honor. Are there any announcements po? There being none, please proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, we may now proceed with the scheduled public consultation with our partners and stakeholders here in the municipality of Nagilian. As such, I move that we suspend the rules and declare a recess to allow the holding of the said consultation. There is a motion to suspend the rules and declare a recess for the conduct of the public consultation. Any second po? Second. Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Rules are now suspended. The session is now in recess for the public consultation po. Bago po tayo magsimula, pwede ko bang hilingin ng lahat na mag-participate dahil ito na yung pagkakataon po natin na nandito po yung pamahalang lalawigan ng Isabela para kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede po namin itong masagot or suggestions or inquiries. Siguro pwede natin simulan kay Mayor. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. At siyempre, unang-una sa lahat, gusto namin magpasalamat at nabigyan kami ng pagkakataon na dito magkaroon ng mobile session ng ating Sangguniang Panlalawigan ng Isabela. But before, sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapitan, at alam ko, nagtipon-tipon kayo kanina para pag-isahin yung ating mga problema na kailangan idulot natin sa ating pamahalaan ng lalawigan ng Isabela. Pero ang aking unang public consultation, lalong-lalo na sa aming mga farmers, ano kaya ang action natin at alam natin na parating na naman itong El Nino
at marami na pong nakatanim sa aming mga magsasaka. Ganun pa rin, wala pa rin ulan, kaya marami na naman uulit, alam ko. Kaya ano pa po ang ating magandang hakbang para matulungan natin ang ating mga maliliit na farmers dito sa aming minamahal na bayan ng Nagilian. Maraming salamat at sa aking mga kapwa-lingkod bayan, sa ating mga stakeholders, sa ating mga barangay officials, huwag kayong mahiya magtanong at alam ko, kaya andito ang ating mga provincial government of Isabela para sa ganun, makuha nila kung ano yung ating mga problema sa ating mga barangay at ganun din sa ating mga schools. Kaya open forum ito, gaya ng nasabi ng ating mahal na presiding officer, it is a public consultation. Thank you very much. Maraming salamat po, Mayor. To further deliberate yung diniscuss, yung nabanggit ni Mayor tungkol sa ating mga farmers. Una, kung maalala nyo po, nung buwan ng Febrero, ang ating mahal na Governor Rodito Albano, nabalitaan niya mula sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa ating mga mayors and municipal agriculturists na nababahala yung mga tanim natin na mais. Kaya nakita nyo naman yung napakabilis na aksyon ng ating pamahalaang lalawigan na pinamumunuan ng ating Governor Rodito Albano, na nung buwan pa lang ng Feb, nag-declare na rin kagad tayo ng state of calamity. So, ang punto ko po dito ay dapat tuloy-tuloy yung ugnayan natin. Kasi kami po sa lalawigan ng Isabela ay nakarelay din po kami sa impormasyon or datos na pwede nyong ibigay po sa amin, lalong-lalo na sa sitwasyon po ninyo. Dahil syempre, iba-iba naman ang sitwasyon ng kada bayan at iba-iba rin ang mga tanim, iba-iba rin yung nasasakupan at talagang yung tinatamnan natin. Kaya hiling lang namin, Mayor, ay tuloy-tuloy lang, lalo na sa ating mga barangay officials, sa ating mga frontliners, dahil syempre, yung datos din na pinangkukunan ng ating mga mayor ay galing din sa ating barangay. Kaya hiling lang namin na tuloy-tuloy lang ang ugnayan po natin. Para nang sa ganon ay mas maaksyonan natin ng mas mabilis at makapagbigay tayo ng tamang programa or ayuda or tulong sa ating mga farmers po natin. Okay po? Salamat. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Kayo, magtanong kayo, ha? Para malaman nila kung ano yung mga problema natin. Huwag kayong mahiyang magtanong. May we call Honorable Florante Q. Ochoa, punong Barangay Captain, Barangay Villapaz. Hello. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning to everyone. Ito po, Mr. Presiding Officer, ay tungkol po doon sa unang tanong po ang ating butihing mayor tungkol po sa ating mga magsasaka dito po sa probinsya ng Isabela. Totoo po na marami ring natatanggap ang ating mga magsasaka na ayuda sa ating provincial government. Pero ito po ay hindi po sapat. Kaya ang problema po ng ating magsasaka dito po sa probinsya ng Isabela, hindi lang siguro sa probinsya ng Isabela, ay itong hindi mapigil-pigil na pagtaas ng ating pangunahing bilihin ng ating mga magsasaka, katulad po ng mga pataba, insektisidyo at mga binhi na ginagamit ng ating mga magsasaka. Ano po ang aksyon ng ating provincial government para po ito'y mating matulungan ang ating mga magsasaka dito po sa probinsya ng Isabela? Yun lang po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po sa inyong tanong. Una po, gusto ko munang ipaliwanag na yung presyo ng pagtaas, alam naman po natin dahil sa nangyayaring krisis sa buong mundo. Yun yung number one. Siyempre, anong ginagawa ng lalawigan para po doon, para masagot natin? Pinararating na po natin ito sa national ahensya. Dahil sila po yung talagang makakasagot kung papaano natin pwedeng mapababa yung presyo or kung ano yung pwede natin maibigay pa na karagdagan tulong.
Tama kayo na hindi sapat ang naibibigay natin na tulong, pero itong tulong po na ito ay ginagawa natin para nga kahit papaano ay meron pa rin matanggap. Hindi naman natin sinasabi na ito ay permanenteng solusyon. Pero dito makikita natin na kumikilos ang lalawigan, kumikilos ang bayan, kumikilos ang barangay at ang nasyonal na nagkakaisa para sa ating mga magsasakang Pilipino. Ang pinaka-importante siguro dito ay kung tama kayo na papaano nga natin i-resolve pa to ng mas malalim. Siyempre, hindi lang dun sa pagtaas ng inputs, kung hindi, pati sa presyo, damay din lahat. Kaya nga, tinatalakay din ng ating mahal na governor dito ngayon kung papaano natin yung pinag-usapan na yung executive order ng ating Pangulo noong nakaraang taon, yung EO 100 ba, kung di ako nagkakamali, para magkaroon ng floor price ang ating palay. Tama? Na sana 17 pesos. Ganon din ang iniisip ng ating mahal na governor sa mais. Kasi yung mais din natin, fluctuating ang presyo. Minsan, 9 na nga lang eh. Tama ba? Minsan, maganda. Parang ngayon, magkano ngayon? 22? Magkano ngayon ang bilihan? 22 ngayon eh, di ba? Tama ba? Karamihan ng product nyo dito, Mayor, mais eh, di ba? Mais pa rin. So, pero pagdating ng tag-ulan, mababa na naman ang presyo ng mais natin. Kaya, nag-iisip kami ng ibang mga alternatibo kung papaano gawin na mas mataas na presyo yung ating produkto. Kasi pag umaasa lang tayo na gawin siyang feeds, nakabase tayo sa mga feed mill. Pero kung halimbawa, magawa siyang bioethanol, ang bioethanol ang presyo 80 plus per litro, 2.5 kilo ang kailangan mo na mais para i-convert to 1 liter. So pwede tayo magkaroon ng mas magandang floor price o mas magandang bili doon sa mga mais natin. So yun yung mga ibang pinag-uusapan, pinag-iisipan ng pamahalaang lalawigan na pinamumunuan ng ating mahal na Governor Rodito Albano. Pero dun sa inputs, uulitin ko, medyo ang ating lalawigan, tali tayo dun sa national crisis kasi ito. Pero bagamat ganon, mag-iisip pa rin kami ng paraan para makatulong sa ating mga farmers. Okay po? Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you po. May we call the Honorable Juan R. Capuchino, Vice Mayor, Municipality of Nagilian. Thank you very much. Unang-una, gusto ulitin ko yung sinabi ng aming punong bayan, Edgar Capuchino. Ang malaking pasasalamat sa inyo, mga sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Isabela sa pagdala ng mobile session dito sa aming bayan. Para naman sa ganun, makilala namin ang mga opisyales ng buong probinsya. At saka makapagsabi ang kami, mga municipal officials at barangay officials at ang mga invited guests dito para makapagsabi ng aming mga pangangailangan. Sa amin, dagdagan ko lang yung sinabi ni Mayor na may kailangan pa rin kasi kami dahil mayroong mga provincial roads pa dito sa Nagilian na hindi pa nakokonkretohan. At saka mayroong kasi kaming mga maliliit na tulay na actually mayroon lang naumpisahan na 2 pero hanggang ngayon nakabitin pa. Kaya sana makahingi kami ng tulong sa Provincial Government of Isabela. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, Apo Vice Mayor. Duly noted naman po ito. Parang tayo sa legislation, ang trabaho natin magsabi sa ating mga executive na kung pwede implement natin yung mga proyekto na gugustuhin natin or pangangailangan ng ating mga bayan. Pakiusap ko na lang, pakisubmit na lang po sa amin sa Kapitolyo. Pero wag nyo po sa amin i-address nyo sa ating mahal na Governor Rodito Albano. And then kami na po pag-uusapan po natin kasama ang ating mga board members at of course kasama po kayo para kung ano yung mga priority projects po ninyo. And then from there we can start. Kasi advantageous din po sa atin ngayon dahil hindi lang pamahalaan lalawigan ng tumutulong. Kung hindi, andyan ang ating mga congressman, at ang ating Speaker of the House, napakaswerte natin dahil kasama natin at kalalawigan natin ang ating Speaker of the House. Kaya ito na yung pagkakataon natin na tama kayo, i-request na yung mga kailangan na priority projects natin. Okay. Salamat po. Maraming salamat, Vice Gov. Our mayor has the data for this pangangailangan ng aming bayan. Thank you again. So far, Vice, kailan lang yung nag-Viber kami dalawa ni ating presiding officer, Honorable Vice Gov Kiko, na talagang pinapaspasan niya na kailangan na ni Speaker yung mga priority projects mo, Mayor. Kaya sabi niya, Mayor Egay, kayo na lang ni Mayor Galanza ang pinakahuli, sabi niya sa akin. Kaya maraming salamat sa ating presiding officer. Thank you Na po. more than 100 million, yung mga priority projects na pinapasa. Salamat. Opo, 100 million. Salamat po, Mayor. Next po, Honorable Arceli Coloma, Punong Barangay, Barangay Rizal. Good morning, everyone. Basitak nga rod, pasensya kan awan sa ti chance nga dumakilin. Presiding Officer, follow up lang po ito. Na-mention kanina ni Vice Mayor from Barangay Rizal. Follow up lang po yung tulay namin doon. Natapos na yung phase 1, pero yung phase 2 wala pa. Dahil pag tag-ulan po, hindi makakalabas yung mga mamamayan, lalo na yung mga estudyante, hindi sila makakalabas po. Kaya follow up lang po yung phase 2 kung kailan po, sir. Okay po. Sino nagbigay ng phase 1? Provincial? Sige. Alamin ko kung kailan yung phase 2 at saka kung kinuha ba to sa Kapitolyo o kukunin ba sa DP. Kasi alam natin yung DPWH ngayon medyo wala pa atang nasisimulan. Tama ba? Ngayon taon. Pero yung budget allocated. Alamin ko. Pero may idea ba kayo, Apo Mayor, Apo Vice, kung may allocation na ba yun? Yung tulay na sinasabi ni Cap? Wala pa, Vice Gov. Ito na umpisan nung 2024. 2024. Dalawa ito, Vice Gov, yun nga sinasabi ko, yung Barangay Rizal saka Barangay... Tas both provincial? Yes, Vice Gov. Sige. Alamin ko yun. Anong pangalan ng mga... Barangay Rizal saka Barangay Villa Cappuccino. Thank you po, Vice Gov. Okay, thank you. Villa Cappuccino. Next po, Honorable Warlito Abara, Liga ng mga Barangay. Thank you, ma'am. Good morning, Mr. Presiding Officers and all the members of the Sangguniang Panlalawigan. My question is, sir, once kasi na pumunta dito si Governor, he promised us sa all barangays ng Nagilian na magbibigay siya ng 50 pieces ng solar lights each. So inaantay na nila, sir, kung kailan nila i-deliver. Yun lang po. Thank you very much. Naiintindihan ko po na napakalapit na ng barangay election kaya nagmamadali lahat ang atin na makapag-implementa ng programa.
Pero huwag kayong mag-alala. Yung commitment ng ating mahal na governor, itutuloy po yan. Yung commitment din ni Kong Alan, itutuloy po yan. Medyo nabinbin lang ang mga pondo natin sa DP, pero nasa GAA naman na yan at siguradong may implementa po yung mga programs na yun. Huwag po kayong mag-alala. Hopefully, tingin ko within the month daw di ba? Parang magsisimula na sila. Magsisimula na sila itong June. Yung sa 50 na ilaw na yan, hindi ko lang alam kung papaano yung prioritization kung sino yung mga unang mabibigyan. Kasi ang alam ko, within the span of 2 years, ibibigay yung mga ilaw. So, ngayong taon and next year. So, kausapin na lang natin si Governor for the urgency kung sino muna yung mga ipaprioritize natin. Okay? Salamat po. Next po, Honorable Filomena Pascual, Punong Barangay, Barangay Minalo. Magandang umaga po sa atin lahat, lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Vice Governor, mga board members na nandito ngayon at saka mga municipal officials, barangay captains at sa atin lahat, magandang umaga po. Nung nalaman ko po na meron mobile session dito sa Nagilian, sabi ko, pagkakataon ko na maglambing sa ating mahal na governor. So gusto ko pong mag-request, so parang gusto ko na lang basahin po para po sa atin lahat. Sige po. Honorable Francisco A.D., Vice Governor, Province of Isabela, greetings. Barangay Minalo, Nagilian, Isabela is one of the biggest barangay in terms of population and land area. Our 20% Economic Development Fund from the Internal Revenue Allotment under our annual procurement plan is apparently insufficient to augment infrastructure project, especially the completion of barangay roads concreting. In order to address the necessity of basic services to our constituent to provide accessible roads, we would like to request your good office to allocate funds for the proposed procurement of 250 bags of cement for the continuation of various unfinished barangay road concreting in our barangay. Rest assured that we barangay officials is committed to observe the principle of accountability and transparency of local governance for the proper implementation of the project. The approval of our request is highly appreciated. Honorable Filomena Pascual, Punong Barangay, Minalo, Nagilian, Isabela, sir. Sige po. Apo Kapitan, yung gano'ng kahabang kalsada magagawa mo sa 250 bags? Parang ano po, yung iskinita po yon na medyo ano na po, yung talagang mahirap ng daanan. Siguro nasa 95 meters, iskinita po yon. Ano yung registered barangay road? Yes po. Sige, pag-usapan natin mamaya, ha? Thank Sige, you po, sir. Thank you. Apo Kapitan. Thank you po, sir. Next po, Honorable Adrian Alejandro, Barangay Secretary. Anong barangay? Pangatlo po yan. Hi sir, good morning presiding officer. In behalf of 25 barangays in Nagilian, magre-request lang po sana kami kung po pwede po, sa dami po kasi ng trabaho ng barangay secretaries, nahihirapan po kaming maggawa ng mga reports o kaya any documents po sa barangay. Kaya po sana sir, kung mararapatin po nyo, ay re-request po sana kami ng computer set po sana with printer para po sa aming mga barangay, sir.
Kung pwede lang po, sir. Maraming salamat. May tanong ako, na-receive nyo na yung tagto 200,000 nyo galing sa national? Wala pa po, sir. Ano yung nilagay nyo doon? Doon sa 100,000 nyo? May kanya-kanya po kasing... O nga, ano nga yung nilagay? Sa Barangay Rojas po, sir, is 1 e-trike po. Okay. Pero paano yung mga kumuha ng computer? Meron kasi may mga kumuha ng computer, di ba? Wala. Lahat e-trike? Barangay Flores daw po and Barangay Tominas. Pag-usapan natin mamaya para hindi madoble kung paano po, kami makakatulong. Kasi meron na akong ibibigay na set din sana sa barangay. Pero kung mas gusto niyo yung computer, hindi ko na ibibigay yun. Computer na lang ibibigay namin. Pag-usapan natin mamaya. Okay po, Kung sir. ano yung pwede niyong ma-receive, ha? Sige po, Okay, sir. Thank you so much po. Next po, Ma'am Maria Patria Mandap from DepEd. Blessed morning, Chairman. Ang concern ko po is about the school building. According to the National School Building Inventory na dinatnan ko po sa school, ang Magsaysay Elementary School po ay built sometime 1968 po. Ngayon po, with the MOA executed between the DepEd and LGU po, gusto ko pong i-request na i-prioritize po sana natin yung school ko po. Kasi may potential naman po siya na hindi po siya mag-close. Kasi it used to be primary school. Now po complete, we cater kindergarten up to grade 6 na po. Ngayon yung 2 buildings po na originally prefab, Marcos type, 2 classroom lang po yun. And then, para po makater namin lahat ng grade levels, expand na lang po na hindi naman po siya yung 7x9 na demand ng DepEd. Through the help po ng LGU pa rin natin. So if you visit our school, puro po, hindi po DepEd, hindi na po DepEd given or built yung mga building na yon. Ang tanging binigay lang po sa amin ng DepEd way back 1968, na hindi pa po ako pinapanganak noon, ay yung 2 classrooms. The rest, puro LGU na po yon or PTA na po. I cannot blame DepEd also because hindi po namin na-own pa noon ang school lot. Recently, just last September, sa amin na po yung school lot. Ngayon, with that school lot owned now by the DepEd and with the MOA executed between the DepEd and the LGU, pwede po bang i-prioritize po ninyo yung school po namin? Ma'am, what we can do is recommend. Kasi po, ang nagpa-prioritize coming from DepEd, alam nyo naman na DepEd din yung nagsasabi kung sino yung priority and least priority. Hindi po kami, what we can do is only recommend. Like for example, nagbaba ang DepEd ng funding sa lahat ng bayan, sa provinces, sa buong Pilipinas. But the list didn't come from us. The list came from you, DepEd. Okay. Nung kayo po, nagmi-meeting kayo with your municipal, provincial hanggang regional, kayo po yung nag-assess nun lahat. Kami, ang naging trabaho lang po namin, i-receive yung pondo, pero yung pinaglaanan ng galing po sa inyo. So, ang pinaka-best we can do siguro is, we can recommend, but at the end of the day, it will not be our decision to prioritize it. It will be the DepEd secretary who will be deciding on that matter. Okay po. Opo. Thank you Ganun very na lang much. po gawin natin. Pagtulungan na lang natin. Pero we can only recommend na lang. Yes. Okay po. Thank you po. Thank you din po. Next po, Ma'am Belinda R. Matias from DepEd. Good morning po sa ating lahat. Foremost to our Vice Governor, Mr. Chairman. Sa ngalan po ng Naguilian District,
nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa Sangguniang Panlalawigan sa inyong pagdaraos po ng inyong 11th mobile session sa bayan ng Nagilian. Ang inyo pong presensya sa araw po na ito ay isa pong patunay na inyong tapat po na paglilingkod, mga sirs and ma'am. Dahil ito po is isang pagkakataon para ilapit po ninyo ang inyong serbisyo at the same time, marinig ang pangangailangan at kariingan ng bawat sektor. Ngayon po, hindi po tanong po yung sa akin, Mr. Chairman. I just would like to take this opportunity to invite everyone po to take part to our 2026 Brigada Eskwela. Ang ating 26 Brigada Eskwela po ay nagsimula na po ngayon from June 1 to June 5. At alam po natin na ang layunin po ng Brigada Eskwela ay upang ihanda at masiguro na ang mga paaralan po ay maging maayos, mas ligtas at handang-handa sa pagbubukas po ng klase ngayong June 8, 2026. Ngayon po, lagi po naming pinapahalagan po, mga sirs and ma'ams po, ang mga suporta po na binibigay niyo po sa DepEd. Kung kaya't sa taong ito, muli po taos-puso po kaming nagpapakumbaba na humihingi po ng inyong tulong at suporta po para maging matagumpay na naman po ang ating pagdiriwang ng 2026 Brigada Eskwela. Especially, lahat po ng mga sectors ay andito po ngayon. We have here with us, of course, our very supportive LGU officials, of course, ang ating provincial officials, ang ating mga barangay officials, mga department heads, mga non-governmental officials po. You are all free and we are expecting po na lahat po sana po kayo ay makibahagi para mas matagumpay po ang ating pagdaraos po ng Brigada Eskwela at para masiguro po natin ng ating paaralan po ay maging handang-handa at ligtas para sa pagbubukas po ng ating klase come June 8, 2026. Thank you, sir. Salamat po sa imbitasyon niyo po. Thank you po. Questions pa? Wala na po? Ali po eh. Hello po, good morning po, Apo Presiding Officer. Sa lahat po na nandito sa lugar na to. At may gusto lang po sana akong tanungin, sir, kasi nung 2023 may project na dumating sa aking barangay, solar water system. Ito po ay galing sa DP. Tapos, nasa 90% na po siyang natapos, nakikita namin, at gusto rin sana namin i-follow up sa pamamagitan po sa tulong ninyo kung para mapakinabangan na po ng aming mga kabaranggayan. Yun lang po, sir. Sige po. DP daw, BM. Ino-note na lang ni BM Christian. Salamat po, Kapitan. Pwede niyo po kaming bigyan ng formal na letter? Wala pa. Gawa na lang po kayo para meron po kami. Gawa na po kayo. Tapos para kahit bigay mo na lang kay BM Christian. Thank you, Salamat sir. Thank you. May katanungan ba po? Wala na po? Ay, hindi po kayo. Good morning po sa ating lahat. So, ang tanong ko po ay address ko po ito sa Provincial Local School Board po natin. Ang concern po ito ay tungkol po sa mga athletes po natin, yung incentive po nila. Kasi marami na po yung mga athletes po natin na pinipirata ng mga ibang province and municipality po. Dahil yung incentive po natin ng ating mga athletes sa mga gold, silver, and bronze ay medyo
maliit po. Kasi ang Santiago City, Quirino ay napakalaki po. Kaya yun po ang concern po namin. Nagsisialisan po yung mga players po natin. Committee on Sports? Sino? Di ba may pinasa na kayo? Kulang pa ba yun? Magkano? Ang ba ano kayong lang po copy natin kasi sir is, ang gold natin is 12 sa mga individual po. May copy ba kayo? Nung resolution? Meron lang pinasa na resolution nito lang eh. Yan na ba yung bago, yung sinasabi mo 12? Yes, sir. Magkano ang gusto nyo? Kasi Hindi, yung mga ibang prangkahan lang para alam namin. mga ibang kasi natin sir, mga ibang province po natin is 30, yung mga gold po nila 40, ganun ang Santiago po. 30, like Santiago 30. 40 po. 40. Yes, go. Tapos, Bye-bye, go. pag silver, 20 at 20 ba? Yung, dito kasi yung mga kasama ko ring trainer kasi hindi, trainer din po, sir. agree ako dun sa sinasabi mo. Kaya nga nagtatanong kami para pwede namin baguhin. Yes, sir. Ano ang suggestion nyo po? Dapat kasi meron kayong listahan, hindi yung magsalita ka ng magsalita na wala kang hawak na kung magkano yung binigay. Kasi kino-compare mo, hindi ka sigurado kung talaga yun bang binigay ng Quirino, kung yun bang binigay ng Santiago. Kailangan meron kang dokumento na ganito, para hindi naman nakakaya sa kanila. Hindi sir, sa totoo lang po, 40 ang gold ng concert, Santiago City. Okay. And then 30 po ang Quirino. Pagtulungan na lang natin, kung pwede mag-submit kayo sa aming opisina regarding kung magkano ba yung binibigay ng ibang mga karatig bayan. Para ipapasa namin. Sino ba Committee on Sports? Si? Kayo, alamin nyo na, kausapin nyo na lang siguro yung lungsod ng Kawayan, ng Santiago, probinsya ng Quirino, para alamin nyo kung magkano binibigay. Di pa, pantayan natin. At least pantayan, di ba? Para, okay ba sa inyo kahit pantayan lang natin? Yes sir, kasi kawawa yung kaming mga trainer sir na gumagawa ng paraan para manalo ang Isabela, pero pagdating ng sa Cabraa, pinipirata po ng mga ibang Agree ako. division po. Kudos din sa inyo. Maraming salamat sa tulong nyo sa ating mga kabataan. Huwag kayong mag-alala. Nandito po kami nila Mayor, ng ating mga board members, nila Vice. Natutulong po kami sa inyo. Ha? Yes, Ayusin sir. natin yan. Thank you very Okay? much sir. Thank you, thank you. Questions pa po? Sige po. Wala na ba? Maganda yun ha. At least maayos natin agad. Ha? Okay. Ito pala yung meron na yung bago. Pagka-Asian, nag-gold, or entire country, 50. Pag ito, Inter-country 30, national 20, regional 10. So babaguhin na lang natin. Kuha tayong kopya siguro, alamin nyo, sa Santiago at saka sa Quirino, Apo, BMs, please, sa Committee on Sports. Thank you. Questions pa? Okay na tayo? Wala na po? So kami po sa pamahalaang lalawigan ng Isabela, of course, headed by our Provincial Governor Rodito Albano, sa mga kasamahan kong board members, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Alam nyo, maganda yung mga tinatalakay natin na ganito kasi mas magiging epektibo ang bawat isa, lalong-lalo na sa pamahalaan ng lalawigan hanggang sa barangay level po natin. Pero alam din po ng ating mahal na Governor Rodito Albano na napakadaming problema sa atin, lalong-lalo na sa mga kabaranggayan natin na nangangailangan. Anong ibig ko sabihin dito?
Magpapaalala kami dun sa isang programa po natin na talagang alam namin na nakakatulong, lalong-lalo na dahil nga napakaswerte natin, dahil kasama natin ang ating Speaker of the House, ang ating minamahal na Bo GD. Palakpakan naman po natin. Kaya yung dalawang mga bossing natin, kay Gov Rodito at ganun po kay Speaker Bo GD, pinapaalala nila yung tungkol dun sa medical assistance natin. Alam natin na kapag na-ospital ang ating mga kabaranggayan at namomroblema sila, anong ginagawa nila? Unang nilalapitan ng ating mga barangay officials. Tama ba? Pag nilapitan yung mga barangay officials, problema nyo na kung saan kukunin yung pambayad ng napakataas na mga hospital bills at kung kani-kanino nalalapit at minsan na isasanla na ibebenta na ang kanilang mga ari-arian. Tama po ba? Kaya ang hiling namin sa inyo sa mga pagkakataon na ganon, sa ating DepEd, sa lahat ng nandito na nakikinig, na kapag nangangailangan kayo ng pang-ospital, nangangailangan ng panggamot ang inyong mga minamahal sa buhay, mga kabaranggayan nyo, mga co-workers nyo, mga colleagues nyo, kung pwede po kami ang una nyong lapitan. Huwag muna kayong mangutang, please. Kasi alam naman ni Mayor din to, nila Vice ng ating mga board, na meron tayo nung tinatawag na MAIP na nanggagaling sa ating mga congressman. So malaking tulong po ito at madadagdagan pa yung MAIP natin dahil nga nandun ang ating Speaker Bo GD. Pati panggamot, AIX, pwede rin natin. Ito na yung pagkakataon natin. Hindi ko sinasabing magkasakit kayo ha, pero ang sinasabi ko, kapag napa-ospital kayo, na kailangan kayo panggamot, pang-ospital, kami talaga ang una niyong lapitan. Pwede po ba? Pwede po ba? Salamat. Ang tanong, saan kayo kukuha nung ganitong tulong? Siyempre, una niyong lalapitan, barangay officials nyo para kunin yung barangay indigent certificate at tulungan kayo dun sa mga requirements. Pag nakuha na sa barangay, pupunta kayo kay Mayor para sa MSWD certificate. Pag nakuha na yon, saan na kayo pupunta? Pwede kayo pumunta sa aming tanggapan. Meron sa Kapitolyo, bukas ng Monday to Friday. Pwede rin kayo pumunta sa Syudad ng Kawayan, sa opisina, extension office ng ating Speaker Bo GD, bukas din to ng Monday to Friday. Ang tanong, Apo Vice Governor, papaano kapag dating ng Sabado, Linggo o holiday, ibig mo sabihin bawal kami humingi ng tulong? Hindi naman po sa ganon. Pag ganon, puntahan nyo na lang ako sa aking bahay sa Etxague. Bakit bahay? Kasi pag bahay, hindi po nagsasara. At nasanay na po kasi ako, nung naging barangay official din ako, nung naging kapitan ako ng 3 taon, pag namomroblema ang kabaranggayan, saan pumupunta? Bahay ni kapitan o sa barangay hall? Sa bahay ni kapitan. Kaya nung naging barangay captain ako, sa bahay ko sila pumupunta. Nung naging mayor ako, akala ko sa munisipyo sila pupunta. Hindi pa din. Sa bahay ko pa rin sila pumupunta. Kaya ngayon na Vice Governor na po tayo ng lalawigan ng Isabela, binubuksan ko po yung bahay ko para po sa inyo. Kaya kahit Sabado, Linggo yan, kahit holiday, Pasko, Bagong Taon, puntahan nyo lang po ako. At pinamimigay ko parati ang aking personal na cellphone number. Pagdating ng mga emergency, text nyo lang ako or tawagan nyo ako. Pakilabas naman ng inyong mga cellphone, lapis, ballpen, papel, save nyo na lang. Itong number ko ang nakasave sa asawa ko at ito ang nakasave sa mga kaibigan ko. 0917-313-0888. 3 8 sa dulo. Ulitin ko ha. 0917-313-0888. At pakifollow na rin ako sa Facebook ko. Baka sino mga nagfe-Facebook dyan, ang pangalan ko sa Facebook page, Kiko D. Baka matsyempohan nyo yung pabakas natin. So hindi ko napabahin pa ang aking sasabihin. Kami sa pamahalang lalawigan ng Isabela na pinamumunuan po ng ating mahal na Governor Rodito Albano ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Palakpakan nyo naman ang bawat isa. So, the honorable floor leader is recognized. Your Honor, with the conclusion of the public consultation, I move that the session be resumed and the plenary rules be restored.
There is a motion for the resumption of the session and restoration of the plenary rules. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Session is resumed and plenary rules restored. Your Honor, there being no other business in the agenda, I now move that the session be adjourned. There is a motion for adjournment. Apo Board Member Abby. Is there any second po? Is there any objections? Hearing none, the motion having been duly seconded and there being no objections, the session is hereby adjourned. Maraming salamat po. May we request a picture taking po, please?